Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagalabong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao, upang kami ay iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito: ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at sa mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo ang Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon.
Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ko upang pawalambisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalangbisa, kung hindi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalititang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalititang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na ito pa rin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary po, happy anniversary po sa inyo. Sa ating unang pagbasa, narinig po natin sa aklat ng Deuteronomio ang habilin sa atin. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ano ang ituturo sa mga anak at apo? Sabi dito ay mga tuntunin. Ano yung mga tuntunin? Ito ang kautusan ng Diyos. Nakakatuwa kapag ang isang bata bago nagsasalita at bago nakakaunawa, ang itinuturo ay pagmamano, pagbe-bless, pagsasalita ng po at opo. At bago naman siguro turuan, yan ay pagbibilang man, pagsasalita, tinuturo minsan ng mga magulang ay kung paano magdasal. Basic prayers. Tuwan-tuwa naman ng mga magulang pag ang mga anak na maliliit pa ay marunong na magdasal. Yun lamang simple ang kamay ay gaganon, praying hands. Ang mga magulang ay tuwan-tuwa. Tama naman. Ito dapat, ang itinuturo, bata pa lamang. At ito'y kasama natin, sabi nga dito, mga anak, kasama na ang mga apo. At siguro naman, hindi lamang pinag-uusapan dito ay kaugalian, tradisyon na ating minana na isasalin para sa kanila. Sapagkat ang sinasabi sa atin ay mahalagang ipaunawa at na sana'y huwag mawawala na ating ipamamana ay tinatawag ho nating magagandang ugali. Values. Pinakamahalaga ay yung ating pananampalataya. Our faith. Ano ang magandang ipamana? Bukod do sa edukasyon, bukod ho sa mga ari-arian, bukod ho sa mga inipon ninyo na alam naman nating tayo mawawalay,
gustong may mamana. Pero sana magandang ipamana sa kanila, sa mga susunod na henerasyon, yung ating pananampalataya, yung ating values. Kaya dito sa ating unang pagbasa ay ipinapaalala nga sa atin na huwag nating ipagpapawalang bahala itong kautusan, itong 10 utos ng Diyos, at kung ano pa mang mga batas. Maaaring sabihin natin ay kaya nga yan ay lumang tipan, Old Testament, ay di luma na yan. Pero hindi ho. Sapagkat sa ating ebanghelyo, narinig ho natin na ang turo ni Jesus ay hindi naman ho nalalayo sa turo ng lumang tipan. Sapagkat sabi natin tayo may bagong tipan, New Testament. But remember, the New Testament is the fullness and completion of the Old Testament. Hindi ibig sabihin luma ay hindi na naaakma. Hindi pwedeng sabihin nating luma ay hindi na naaayon. Sapagkat ang Diyos din naman ng lumang tipan at ang Diyos na ating sinasamba ngayon ay iisa. Ang turo ng lumang tipan at ang batas na binibigay ni Jesus ay iyon din naman. Ano lamang yung pagkakaiba? Ang ginawa lamang ni Jesus ay pinalalim. Ang ginawa ni Jesus ay ipinaunawa. Kaya nga't dito ang sabi ni, hindi ako naparito para pagpawalang bisa yung mga dating religious tradition na ating isinasabuhay. Para kay Jesus, yung fullness and completion of the laws, pinalalim ho niya. By human reasons, sapagkat yun ang pinaniniwalaan nung una, ng 10 utos, huwag kang papatay, thou shalt not kill, thou shalt not steal, bigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, huwag kang magnanakaw. By human nature, alam mo nating masama ito. Kahit naman ho, ang ibang relihiyon, may ganyan din. Huwag kang papatay kasi it's natural reason para sa atin, it's against the law para gawin ang bagay na ito. Pero para kay Jesus, hindi lamang ang pagkaganahin natin ay human reasons. Ginagawa natin ang bagay na ito nang may kaganapan sapagkat kailangan natin ang tulong, ang grasya ng Diyos. Kaya sa pagpapalalim ni Jesus, ano nga ang sabi niya? Yung akala nga natin pagpatay lamang, ay sinaksak mo, binaril mo, tinangka mong patayin. Pero pinalalim ni Jesus, yung pagsasalita ng masama. Yung panguhusga. Yung sa isang ebanghelyo, sinabing, magsabi ng ulol kay, parang pumatay ka na rin. Hindi para, kundi pumatay ka na rin. Ang akala nga natin, pakikapid, pangangalunya, ay magkaroon lamang ng relasyon sa same sex or opposite sex. Pinalalim ni Jesus. Yung tumingin ng mahalay. Ikaw ay nagkakasala ka na rin diyan. Kaya, kung titingnan natin, mga turo ni Jesus, inituro din naman nung una. Pero galit na galit. Yung kanya mga kababayan, at ang sabi, lumilihis ng landas sa turo na kung ano ang minana nila sa kanilang mga magulang. Hindi ho. Sapagkat para kay Jesus, ito yung kaganapan. Para kay Jesus, yung mga maliliit na bagay na maglalayo sa atin sa Diyos, ito'y kasalanan pa rin. At dyan ho tayo minsan nami-misinterpret. Kahit yung sa pagnanakaw. Ay maliit lamang naman bagay yan. Ano salita natin? Kupit. Nangungupit. Yung bata, pag natutong mangupit iyan, sa tindahan ng papiso-piso, 10 piso, pag nanakaw pa rin yan. Bakit? Hindi nagpaalam. Hayain na. Maliit lamang naman bagay. Bata pa, siyempre, pag lumaki, hindi na 10 piso ang kukupitin niyan, nanakawin niyan. Baka pag lumaki, nagkatrabaho, baka yan, baka milyon na ang kanyang hindi nakupit nakaw na. Para kay Jesus, itong mga liliit na bagay nito, hindi dapat nating ipagpawalang halaga. Sapagkat yan may maliliit o malalaking
iniutos sa atin, pareho din yun. Kaya't, nang mensahe sa atin ng Ebanghelyo, kung ano yung ating natutunan, kung ano yung ating narinig, kung ano yung ating isinabuhay, hindi atin lamang, kailangan ito'y maipasa. Lalo tigit ho yung mga values. Lalo tigit ho yung ating pananampalataya. Sa inyo ho na may mga anak, sa inyo ho na may mga apo, di lamang ituturo ninyo kung paano sumayaw. Di lamang ituturo ninyo kung paano mag-TikTok. Di lamang ituturo ninyo ay kung ano yung talent niya. Hindi. Pinakamahalagang ituro ang pagsasalin ng atin hong pananampalataya at mabuting asal. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya. Panglagi nating sundin ang kanyang mga batas ng may bukas na loob tulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at karunungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga may sakit, mga kapuspalad, at mga nangungulila, naway mabigyan ng nararapat na pangangalaga, atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga namatay kay Kristo, naway pagkalooban ng pag-ibig at habag sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama naming nasa langit, pagkalubon mo kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat ng mga nasa ilalim ng aming pangangalaga. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka, Diyos sa maligsa. Yung gandahan ng natin. Nasa lupa po ganun. Kapuri-puri ka, Diyos sa maligsa. Mula sa katas ng pagkalan. Manalangin po kayo mga kapatid, ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan
At kami pagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahay ngayon pinagdiriwang, sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Itas rin. sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mo kami ay bubuti. Isinugo mo sa Kristo pang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas at bigay, pinahayag na iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at tukhay kanyang dabayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming mais sa loob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa lagi kaming makasunod. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya, sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. E tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tungkol ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig, ay San Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert naming arsobispot ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose na ating ding patron, kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose, Marelo at ng lahat ng mga banal, na namuhay dis daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa ito sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami ay andiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tukayin mo ang aming pananampalataya at aming mga pagkakasala, pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon lagi ng sumainyo. At sumainyo. Magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, dito ang kordero ng Diyos na nagalit sa mga kasalanan sa libutan. Palit po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pamanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa pagiging dapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santong magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Padre kang San Jose, pinagpasi, kami sa iyo'y nagubali. Ang pag-ibig namin pagkatangi, kailan may di maduduwagi. Ama naming patrong tangan-tanan, kung sa'yo ay nais maglingkod. Ang dasal mangingat, mga handog, tanggapin mo sana ang lubos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito. Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo, mahabaging Ama. Patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak.
Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin. At tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin. Sa paraang makabubuti sa amin, palakapsin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hilihiling namin sa iyo. Aming ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wakong bigisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hilihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sa gayo'y maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan
Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. sa tang birhen na ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, panalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami, katulad ng iyong anak na si Jesus, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod, Masintahing ina, panalangin mo kami. upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit, Masintahing ina, ipanalangin mo kami.
upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagka-Diyos ay sumaiyo. At sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnunubena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa ka banal-banal ng tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati
upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magili mong dinggin ang aming mga panalangin para sa aming mga minamahal naming mga may sakit, lalo na ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.